Nga po, yung Christian family ay naisagawa na po. Sabi nga po, fulfilled na po. Nakapagtataglan po sila ng isang Kristiyanong pamilya po. Pero tayo po, bilang pag-uumpisa, siguro ito yung magandang topic para sa inyo. Ano po? Kaya doon po sa mga kapatid natin na sabi nga po ay fulfilled na yung pamilya, congratulations po sa inyo. Ano po? Sabi nga, naidapos na. Pero sa inyo po, bilang mga impormasyon, yung po pag-uusapan natin ay, sabi nga po ay nababagay po dun sa sitwasyon natin ngayon. Ano po? So, ang topic po natin ngayon ay about Christian family. So, bago po natin umpisahan ang ating panayam, kaya po muna ninyo na umpisahan natin ito sa isang laro ng aming pamilya. Ito po yung aming pamilya. Kami po mag-asawa, meron po kaming 3 anak. So yung pong nasa gitna, nire-representa po ng aming ako. Kasi po yung pong nagawin po namin yung video na yan, wala po dito yung aming anak na yun. Siya po ay isang pare, nakakatis dito sa Mindanao, kaya siya nire-representa ng aming ako. Thank you.
po natin isang simpleng laro. Pero kung iuugnay po natin ito sa ating pamilya, ay malaki po ang kaugnayan ito. Titingnan po natin, alam po namin ang mga kahinaan, ang kalakasan ng bawat anak namin. Ano po? Na kaya kinakailangan tayo rin po, hindi po yung dapat natin malaman na alam natin yung kahinaan, kalakasan ng ating mga anak. Kasi dadating yung panahon na magkakaproblema, alam natin kung paano sila lalapitan. Mayroong dinadaan natin sa prasuan, mayroong sa pakiusap. So, napakalayo ng kaugnayan yan. Ano po? So, ito po yung kabuuan ng aming pamilya. Kami po ay may tatlong anak at mayroon kami 4 na apo. So, maliit lang po yung pamilya namin. Isang buwan ay ano pa? Ulang pa kami. So, ito po, the Christian family. Sa simula daw po, nung likhain ng Diyos ang mundo, nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, likhain ng pamilya, ay talaga pong pinais ng Diyos ang isang maayos at magandang pamilya. Ano po? So, bali, ano po natin ito po? Nilikha po ng Diyos ang lahat ng mga bagay bago niya likhain ang pamilya sa katauhan ni Eva at ni Adan. Ano po, sa simula, maganda po ito, isang maayos at magandang pamilya. Ano po? Pero hindi po nangyari ang magustuhan ng Diyos para sa isang maayos at magandang pamilya. Pumasok na nga po yung kasalanan. At ito po yung kauna-unahang pagtatangka ni Satanas na sirain ang pamilya. So kung titignan po natin, nung likhain ng pamilya, andun na rin po si Satanas para sirain para yun nga po masira ang isang maayos na pamilya. Sa ano nga daw po ngayong pamilya? Sinasabi po na ang pag-ibig daw po ay nagmumula sa pamilya. Ano po? Ang pag-ibig ay nagmumula sa pamilya. Kaya, yung pag-ibig na nadarama natin, yung pag-ibig na nadarama natin, yung pag-ibig na ibigay natin sa ating pamilya, yung pag-ibig na tinatanggap natin sa ating pamilya, yung pag-ibig na ibinibigay natin sa ating kapwa, at yung pag-ibig na tinatanggap natin mula sa ating kapwa, lahat po yan ay ipinula at nanggaling sa isang pamilya. Ano po? So kaya nga po, kung anong kinamulatan ng bata, kung anong itinanim ng pamilya, kung nandiyan ang hatred, nandiyan yung paghihimagsik, so hindi po yung kanyang, malamang na hindi yung kanyang ipadarama. Ano po? Ang pamilya din mo ay unang eskwelahan. Dito po tinuturo sa pamilya yung mga pangunahing katuruan para sa ating mga anak. Pagsilang pa po ng ating mga anak, bago siya tumutong ng paaralan para magkaroon ng mga akademikong karunungan, tinuturo po muna natin sa kanila yung mga pangunahing katuruan mula sa pagsilang. Kagandahang asal, pagpapahalaga ng sarili, yung paggalang. So yun po, itinatanim na natin sa ating mga anak yung mga pangunahing katuruan bago sila pumunta sa eskwelahan at tumanggap ng mga akademikong pagtuturo. Ano po? Kaya kailangan nakahanda na ang ating mga anak, alam nila yung mga bayo sa buhay bago sila tumunta ng paaralan. Pero ito po yung naging problema ngayon ng mga teacher. Marami po sa filming teacher ko sa inyo. Sino po dito ang teacher? So yun po, di ba napakaking problema po ngayon na may mga bata ngayong na-handle na hindi naging maayos yung pagpapalaki ng magulang, papasok sa eskwelahan. Problema ninyo.
disipunin nyo, disipunin ng maayos. Eh dahil natatakot kayo, baka pa kayo pang mga suwan sa panahon ngayon. Hindi kagaya ng panahon namin. Binabato na kami ng eleksyon, pinapalo sa pwede. Okay lang, bahagi ng pagdisiplina. Pero ngayon po, hindi na pwede yun. Ano po? So kaya nga po, kinakailangan, bago pumunta ng isang bata sa eskwelahan, ay naituro na sa kanila yung mga pangunahing katuruan. Ano po? So ang pamilya daw po, in general sense, the family is a building block of society. Ang pamilya daw po, ang mga pamilya ang bumubuo dun sa komunidad o dun sa society o sa lipunan na ating ginagalawan. Ano po? O kung saan man po kayong lugar na nabibilang, ang kabuuan po ng komunidad na kinabibilang ninyo ay binubuo po ng iba't ibang pamilya. Ano po? So kaya po, ang ayusan, ang kasamaan ng isang komunidad ay nababatay po sa mga pamilyang bumubuo dito. Tingnan po natin, ang kagaya po ng mga lugar na Tondo. Ano pong isipin natin? Di ba nakakatakot? Ano pong tatanong sa isipan natin? Ito ay binubuo ng mga pamilyang hindi maayos. Pero may mga lugar po na sinasabi natin na kahit na ikaw ay iwan mo ang gamit yun, maglakad ka kahit natin ko kayo, hindi ka maano. Di po ba, ano po yung nasa sa isip natin? Na ang komunidad na ito ay binubuo ng mga pamilya na maayos. Ano po? Dahil din po ang bumubuo ng simbahan at dito rin po hinuhubog sa pamilya ang kanyang bukasyon sa pagtawag ng Diyos, lalo-lalo na po ang bukasyon ng pagiging magulang. Kaya nga po, kung ano po tayo, yun din yung magiging anak natin at pag yung naging magulang sila, tayo din po yung reflection nila. Ano po? Pero ano daw po yung kalalagayan ng mga pamilya ngayon? Ano po yung kalalagayan ng pamilya sa panahon ngayon? Bilang isang institusyon daw po, ang pamilya daw po ay nalalagay sa pangain. Maraming mga pamilya ang nasisira, maraming mga asawa ang hindi nagkakasundo. Ano po? At ang traditional na definition ng pamilya ay nalalagay sa isang hamon. Sa maraming sa lahat ng mga bansa, maliban sa Pilipinas at sa Vatican, ang divorce po ay inikilala bilang isang legal na gawain. Ano po? Sa maraming mga bansa, ang abortion po, ang same-sex marriage o yung kasal sa mga kaparehong kasalian ay inikilala po, katanggap-tanggap at isang legal na gawain. Ano po? So, kagaya po ng divorsyo na nakakalungkot po na marapit na itong maging legal dito sa atin. So, isipin po natin, kung mangyayari po ganito, ilang po kayo mga bata ang magsasakripisyo, ilang mga pamilya ang masisira na naman. Ano po? So, kami po, ang aming pong pamilya, ang kabuuan po ng Couples for Christ din sa Pilipinas, ang kabuuan ng Couples for Christ sa buong mundo, kami po ay tumatayo at tahasang tumututol sa mga gawain ito ng demonyo. Ano po? Sinasabi po, the family is imperfect, yet beautiful gift from God. Ayan po kay Pope Francis, napapasalamat po siya na kahit nga po ang mga pamilya ay malayo sa pagiging perfecto, pero natatili pa rin po silang nabubuhay na may pag-ibig at tumutugon sa panawagan ng Diyos. Ano po? Kahit na po sa kanila pong dami bilang isang pamilya, ay talaga po napakaraming problema. May pagkakaiba rin po ang mga pamilya na binubuo po ng iba't ibang realidad. Ano po? Binubuo ng iba't ibang realidad. Talagang nandun yung mga pagsubok, nandun lahat. Pero nandun pa rin daw po yung kasiyahan, yung kagalakan. Nandun din ang mga problema, pero hindi sa lahat. Nandun po ang pag-asa. Hindi po nawawala yung pag-asa. Ano po?
Kunin na po natin, marami po mga pamilya ang hindi maayos. Hindi nagkakasundo ang mag-asawa, hindi maayos ang pagpapalakan sa pamilya. Pero pagdating ng oras, nagkakasundo sila. Pagdating ng panahon, nagiging maayos na pamilya dahil nga po dun sa kanilang mga karanasan. May mga asawa po na walang anak, pero nung tumagoy, mag-aapon sila at pagdating ng panahon, isang maayos at magandang pamilya. May mga pamilya po na yung mga anak ay iwanan sa mga in-laws o kaya naman doon sa lola at lola. Pero napapanatili po nila yung maayos na long distance relationship. At pagdating ng panahon, sila din po yung sama-sama. Ito po. May mga batang inabando na ng mga magulang iiwanan sa lola at lola. Pero pagdating ng panahon, dahil sa karanasan, nakakagawa din po sila ng maayos na pamilya. Ito po. So yun po yung pinagpapasalamat ni Pope Francis. Na kahit na nga daw po nandun yung mga problema, ay nananatili pa rin matatag, ay nananatili pa rin buhay at tumutugon sa tawag ng Panginoon. At hindi po nawawala yung pag-asa. So sa kabila nga po ng magiging ganung sitwasyon, ang Panginoon po ay may magandang plano para sa pamilya. Kahit na nga po sabihin natin na talagang maraming mga pamilya hindi maayos, pero naano pa rin po yung magandang plano ng Diyos para sa pamilya. So ninanais po ng Diyos ang pagpapatuloy ng buhay. Ang pangunahing kong layunin ng pamilya ay ang pagpapatuloy ng buhay at mabigyang katuparan po yung ninanais ng Diyos para sa pamilya. So, sa Genesis 1, 27-28, ay nilikha nga po niya ang babae at ang lalaki, ang tao, at ilubog ang kanilang psychology, ang kanilang kaalaman upang sila ay magpakarami at punuin ng kanilang mga supling ang daigdig. So ito po yung original na plano ng Diyos. At kinakailangan po na magkatuwang ang babae at lalaki na magpamanihalaan ng maayos ang pamilya. Totoo po na nangyayari na halos punuin na ng mga tao ang daigdig. Talaga pong nabibigyan nyo ng katuparan. Pero ang isa pong hindi nabibigyan ng katuparan, marami pong mga pamilya ang hindi napapamanihalaan ng maayos. Ano po? Ano po ang hindi nabibigyan ng katuparan na hindi nabibigyan ng ganap na katuparan? Siguro po kung lahat ay mayroong maayos na pamilya. Siguro po wala yung blood control na problema yan. Kung ang mga nadot ay lumaki sa maayos na pamilya. Ano po? Wala yung blood control na problema yan. Walang maraming nabubusog. Ay walang hindi lang nabubusog, pero marami yung nabubutom. Di ba? Kung ang mga lahat ng tao ay lumaki sa isang maayos na pamilya, siguro walang gulo, walang krimen, wala din siguro gera kung ang lahat ay lumaki sa isang maayos na pamilya. Ano po? So yun po, nabigyan ng katuparan yung ninanais na magpakarami, pero yung pamahalaan ng maayos ang pamilya, ito ang hindi nabigyan ng katuparan sa plano ng Diyos. Ang ano pong plano ng Diyos ay the family is a place for teaching children and leaders. The family is a place for teaching children and training leaders. The family is a place to transmit wisdom and values of life. Sa pangkalahatan, ang edukasyon
edukasyon ng mga anak ay isang seryosong obligasyon at karapatan ng magulang. Hindi ito isang sagabal, kundi isang pangunahing pangangailangan. Di ba halos lahat ngayon nag-aaral ang mga tao ngayon sa libre and tuition fee. Sa tahanan, sa pamilya, nagsisimula ang lahat. Kasi sinasabi natin, ang first teacher daw ay ang ating mga magulang. Maturuan ng mga anak ng mabuting aral at asal o values in life, saying opo o pagiging magalang. Ano bang observation nyo ngayon? Nag-uupo pa ba ang mga bata? O nanay ang nag-uupo at ang lola? Siguro paglabas natin mamaya, tuturuan na natin ang ating mga anak mag-opo. Tabiaan natin ang Corpus for Christ. Marunong gumalang. Kaya dapat ako ipapractice ito natin. Ang pagtuturo ay ginagawa sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawain na nagbibigay ng mabuting halimbawa. Hindi na kailangan magsalita at makita sa gawa. Hindi daw po tayo nawa ng nawa. Dapat tayo mga magulang ang gumagawa ng mabuti para nakikita ng ating mga anak, hindi na natin sila sasabihan. Napakahalaga na hugugin natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagmamahal, disiplina at pagtuturo ng kagandahang asal. Kasi minsan ang ginagawa natin, siguro sobrang busy na magulang, parang laging mainit ang ulo. Parang hindi na maipadala sa mga anak ang pagmamahal. Alam nila pag nagagalit sila, disiplina yun sa mga bata. Pero hindi nila alam tumatanim po yun sa mga isip at puso ng mga bata. Yung sinabi ni Brother dito kanina, kung maganda ang pamilya na nilakihan ng mga anak, since family is the basic unit of society, ang magandang pamilya ang bubuo ng magandang pamayanan. Sinabi niya kung ang mga tago-focus for Christ ang nakatira dyan. Ang mga bata nila nasama sa Kids for Christ, nasama sa Youth for Christ, nasama sa Singles for Christ. Kaya ang pamayanan, kung ito mo ay ating isasabuhay. Disorder in the society is the result of disorder in the family. Kung hindi na maganda ang lalakihan ng mga anak natin, ng mga bata, ano pang hahanapin natin sa isang pamayanan? Kung hindi po natin ito sila disiplina. Paano natin mapagsasabihan natin ang ating mga anak? Anak, huwag kang maglasing, pero yung ama naman ang maglalasing. O anak, huwag kang magsigarilyo, pero yung ama naman ang nagsisigarilyo. Nagtatago pa pag nag-bless sa anak, naaamoy ko ng bata ang may sigarilyo yung kamay ng ama. At naman sa mga nanay ay kung ang mga ina ay natotongit, o nagmamarites o nagmamarisol, siguro mababawasan na. Hindi natin mabibigla, pero ito po ay ating mababawasan hanggang sa mawala. Hanggang ang mga umaattend po ng CLP nung umpisa, nagsisigarilyo, naglalasing, pwede naman uminom ng mag-lasing. Huwag daw 1 step forward, 2 step backward, lasing na yun. Hindi natin mabibigla yung pero tayo po natin yung maaalis. So yun po, napakita yung sinabi na dapat tayo ay maging ehemplo para sa ating mga anak. Baka nga naman yung tatay isang hanggang na dahil tatlong hanggang patras, hindi na makakarating ng mga yun. So yun po, the family is a place for teaching and training leaders. The family is a domestic church. So, ang ating daw po tahanan ay isang meeting simbahan. Ano po? So, bilang isang meeting simbahan, dapat daw po tayong mga magulang ay maging pare sa ating pamilya. So, hindi ko naman ibig sabihin na maging pare. Tayo kagaya ng mga pare na nagmimisa, kagaya ng mga pare na nagbibigay ng komunyon. Ano pa po? Hindi po ganun. Kundi, maakay natin ang ating mga anak sa kabanalan ng po. So, ano pong paraan? Sa mga
pamamagitan daw po ng pagpapresenta ng ating Panginoon sa ating pamilya. Kung ano po, by the example of a living Christians. Sabi ko ba, ang ganda pakinggan. Sabihin niya, ay ang batang yan, napakabait, talagang buwarang, anak yan ni Brother Joel. Di ba? Ang sarap pakinggan. Dahil kung ano yung nakikita sa Ama, ay yung ginagawa niya. Ano po, sabi nga daw, kung ano tayo, yun ang ating magiging anak. Eh, paano mo ngayon magdidisiplina ang isang bata kung tayo mismo ang gumagawa ng mali? Kaya nga nang sinasabi ni Sister Lina. Ano po, paano mo po sasabihan ang isang bata na tumigil pag-inom? Eh kung ikaw mismo ay isang hanggang forward, 3 hanggang backward, hindi mo kakarating sa bahay, sa iyo babalik yung iyong sinabi. Ano po? So, kinakailangan po sa pang-araw-araw natin pagkilos talagang tama at naaayon sa maganda yung ating mga ginagawa. By diligently teaching the Scripture. So, hindi po ang isang paraan ng paghaharap ng ating mga anak sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng Biblia. Sino po sa ating Biblia? Kayo po ba naturuan na ng paggamit ng Biblia? So, napakahalaga po ng Biblia. Ang Biblia po natin ay mismo si Kristo. Yung po yung kanyang mga salita, yung po natin makikilala si Kristo, yung lahat ng kanyang ginawa, yung mga imposibleng mangyari, pero nagiging imposible, wala nasa Bible. Ano po? So, dapat na po ituturo natin ang Bible sa ating po mga anak. Kayo po ba natutunan ng paggamit ng Biblia ng inyong mga facilitator? O kayo po mismo, alam na po ninyo yung paggamit. So, kung hindi po tayo masyadong pamilyar, hingin po natin ang tulong po ng ating mga facilitator. Ano po? Ano po yan, kung po yun ang maalala ko yung po kami mga bata ay maliit pa. Meron po kung nabibili ng napatay na maliit, na kung saan ay meron yung mga ginupit na maliit na karton, na nakasulat doon yung mga verses sa Bible. So, parang laro, pero napakaganda po. Bubulot ng isang mga anak, tapos babasahin ng paliliwanan mo. So doon po, magmula po doon, natuto sila hanggang sa ngayon po. Marunong sila gumamit ng Bible po. By the use of symbols, sa pamamagitan daw po ng simbolo, ipipresenta po natin ang ating Panginoon sa ating mga anak. Sino po sa atin ang may altar? Sino po sa atin ang may mga Buddha? O kaya yung palangan na mga ganun? O kaya yung palangan na kumakaway? Nasirating pinaginiwalaan na yun ang pinagmumulan ng ating swerte. Po, tandaan po natin ang lahat ng mga blessing natin ay nagmumula po sa ating Panginoon. Wala na pong ibaan po. So, dapat po daw ay pangilangan ng ating mga tamanan ng simbolo ng kawanalan. Gaya nga po ng altar. Bisa po yung makikita din yung mga rebulto, mga yung po tinutuloy siya ng iba. Ano po? Pero sa akin po, yung mga rebulto na naandaw, kung sino mang santa yung naandaw, ay bilang pagkilala lamang sa kanila. Dahil ang bawat mga santo ay may mga magandang kontribusyon sa ating simbahan na hindi po naman sinasabi natin na sasambahin. Kundi maging ehemplo sila. Tayo man ay makagagawa din ng contribution para sa ating simbahan. Ano po? So yun po, na dapat kakilangan ng simbolo ng kawanalan. May mga konosipihin po tayo sa ating tahanan. Siguro po may mga konosipihin. Ano po niyo minsan nangyari po sa kami? Yung po kami panganay, edad 2 bulan. Ano po? Nakita po niya yung po konosipihin na nakasabi na sa aming dinding. Sabi po niya, Tay, bakit ganun, bakit kadipa? Sabi ko po sa kanya, anak, kaya hinahadyan dahil sa iyo, dahil sa sinigip ka sa iyong kasalanan, sinigip tayo sa ating mga kasalanan. Ita 2 taon, wala po po siya nalalaman
Eh, paano po kung nakalagay ko na yung litrato ng mga board? At yun ang kakamulat ng ating mga anak. Baka tatalo pa. Kahit ano po kaya po, ibinuwal. Hindi po ba? So yung aming panganay na dati po, makita po namin, ang nakikita ko po sa kanila, na ito po yung picture ng Holy Family doon sa kanan nila. Kaya po siguro, pagigising ng kanila ng anak, yung ganda na mabubukanahan. Ano po? So yung malaman po ang ating mga pamilya ay kakikitaan ng simbolo ng kabanalan. Lalo na po ang Krusipio na tanda ng ating kaligtasan. Ano po? Paano pa daw po natin gawin sa pagkasipahan ng ating tahanan by presenting the families to God. So yun pong pag-present ako ng ating pamilya sa ating Panginoon by family prayer. Ano po? Talagang napakahalaga po. Sino po yung nagdarasal na sama-sama? So yan, meron po sama-sama pagdarasal. Ano po? So napakaganda po nung sama-sama pagdarasal. Dahil na po dito sa katuruan ng pagdarasal sa couples, ito po yung nagsusuko sa ating mga anak na magmalasakit sa iba. Dahil ang pagdarasal po ng couples for Christ ay hindi lang nakatulong sa sarili, kundi konsepti po sa pangangailangan ng iba. Ang couples for Christ po, mga member ng couples for Christ, ay talagang kung nagdarasal, hindi lang nga po para sa sarili, kundi maging sa pangangailangan ng iba. At hindi po yung ginagawa pagka nagkakaroon po ng family prayer. Natuturuan yung mga anak na bigyan po siyempre sa iba, bukod sa sarili mga kahilingan. So kung yun po, kagaya po natin, bago pa tayo, kung yun ang kakamulan ng ating mga anak, sigurado na pagdating nila ay talagang prayer po sila at talagang naagad yung higit na pananalig sa Diyos. Ano po? By blessing the children. By blessing the children, o kung sino man pong member ng ating pamilya. Kayo po ay pamilya na doon sa itinataas ng kamay. Habang ipinagdarasal kung sino man yung humihingi ng panalangin. Pamilya na po kayo lang. Nung po muna, ang tingin ko, sabi ko na, baka may naman na parang magparis na. Pero, hindi po pala ay napakahalaga. Sa pamamagitan daw po noon, ay tayo ay ginagawa kasangkapan ng ating Panginoon para maging daluyan ng kanyang mga biyaya. Daluyan ng kasagutan para dun sa humihingi ng panalangin. Ito po. Alam po ninyo, yung po kami mga anak, talagang dyan po sila lagi namin ipinipray over. Lalo na pagpapasok sa eskwela. Lalo na po naman po sila, pagluluwa sa Manila, o ipipray over natin yan ng Panginoon, ang maging ligtas, maayos, ang kanyang pagbibiyahe, ganyan, maging maayos, kung saan man siya pupunta, kung sa eskwela man, kung saan man. Talaga po ipinagdarasal namin na nakalahan po ang kamay. At sa pamamagitan daw po, tayo po yung magdarasal para sa ating mga anak o sino mga member ng pamilya, ay talagang tayo yung nagagamit ng ating mga Panginoon na maging daluyan ng mga biyaya para dun sa ating ipinapanalangin. Ano po? At saka napakaganda po ito, lalo-lalo po sa mga maliliit na bata, na talagang ipipray over natin. Minsan yung nangyayari, papasok sa eskwela ng bata, eh medyo kamusta sa oras, sasabihin ko, Lola, mga nanay, ikaw na bata ka, napaka-kupan mo kumilos, dali-dali mo at ikay mahalilate na. Ano po ba mas maganda gawin? Pray over natin. Panginoon, ang bata ko ito, samahan mo, ihatid mo sa eskwelahan, naway mo niya kung ano mo po yung mga kailangan para sa eskwela, sa hapon ito, magigita sa oras sa buong araw. Kaysa sa loob sa pagsasabihin natin ng gano'n na ito. So yun po, sa pamamagitan ng pag-bless ng ating mga anak. Ang pamilya po, kagaya daw po ng isang simbahan, dapat daw po talagang umiikot po sa ating tahanan ang mga turuan, ang mga aral ng ating Panginoon. Ano po? Ang mga anak po natin ay natututo sa atin, kaya man din daw po ay matututuloy sa kanila sa pamamagitan ng mga aral ng ating Panginoon.
So kaya po kailangan umiikot sa ating tahanan ang mga salita ng ating Panginoon. So napakaganda po ng plano ng Diyos para sa pamilya. Pero bakit daw po hindi ito nangyayari? Bakit daw po ito hindi nangyayari? Ano po? Una, nawawala na daw po si Kristo sa sentro ng ating buhay, pamilya. Ano po? Ano po mga kadahilanan? Hindi daw po pinalalaki ng mga magulang ngayon ang kanilang mga anak sa disiplina at katuruan ng ating Panginoon. Sa Ephesians 6:4, ganito po ang ating mababasa. Ang mga magulang huwag inyong bibigyan sa pagkakilang, ibagsin lamang sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malapis ninyong kahipitan, sa palagin sila sa tuturin at aral ng Panginoon. So yung pumisan ang nangyayari sa pagdisiplina sa ating mga anak na talagang dinadaan po natin sa pag-iipit. Alam naman natin ang epekto nito na naandun po mag-depende yung ating mga anak na nagtutulong ng mga sa kaya. Lalo po yung mga ating mga dahil iniipitan natin mabuti, hindi nagsasalita sa atin. Dadating yung oras yung uwi na bitis. Dahil ako sa sobrang nahipitan rin po. So, pwede naman nakita po niyo yung video. So, isang napakalaking bagay na gagawin natin na dapat natin gawin ay yung talagang malaman natin yung ugali, mga kahinaan, mga kalakasan ng ating mga anak. At kung mula po doon po tayo magbabatay ng ating disiplina sa kanila. Ano po? At pumigay yung aming anak na pangalawa. So, yung aming anak na pangalawa, siya po ay isang balik. Ano po? Sa pinagdadang taong buhay ko noon, na nagalit ako, may ginawa ka ng kasalanan na eh. Ang alam ko niyo ang ginawa ko, isinilid ko po sa tao. Ang bahagi ng pagdisiplina, isinilid ko po sa tao, tapos pinilitin ko po. Aba, siguro 2-3 minuto. May mag-ilang minuto na, ibinaba ko po siya sa pagkakabitin. Alam po ninyo, hindi man lang umiyak, hindi man lang reklamo, pawisan yung bata. Kasama ko lang doon, nakita ko po na ang bata ay kilala mo siya. May mga bata na pwedeng pagbuhatan ng kamay, may mga bata na pwedeng makukuha mo sa isang tawag dito, yung salitang pabigat. Pero may mga bata na kailangan ang diplomasya po. So, napakahalaga po na sa pagdisiplina sa ating mga anak ay kilala po natin sila, yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga kahinaan. So, ang mga magulang daw po ngayon ay gumagamit ng mga mundong psikolohiya sa pagdisiplina po sa mga anak. So, gumagamit na daw po lamang ng psikolohiya sa pagdisiplina sa kanilang mga anak. Tulad po halimbawa na ang isang batang 2 taong gulang, ano po, ay kalimitan po yan ay negatibo. Kailangan turukan yan ng kabaliktaran upang gawin ang tama. So, psikolohiya na lamang po ginagamit. Tulad po, palagay ko sa inyo, ganun din. Minsan nagagawin din ito. Tingnan po niyo yung isang batang 2 taong gulang. Aakyat sa mataas na lugar, ano sasabihin? Ikaw na bata ka, huwag kang yan. Pag nahulog ka, punta ka ang ulo mo. Dugo pati ulo mo. Ikaw pa ganun. Huwag kang tatawid yan. Huwag tumawid ka dyan. Mamamatay kang bata ka. Ikaw pa, para lang ang gawin ng bata, ang tama, ang gagawin na, sasabihin natin ng kabaliktaran na ito po ay isang maling-maling pag-isipin na sa ating mga anak. Ano po ba yung mas mabilis? Ang happy mo yung iyong anak, ihag mo. Sabi mo anak,
Mararamdaman niya, nahinaan ko siya, nagkikit sa kanya, yung makakalakihan niya. Kaysa dun sa gagawin, yung mga kabaliteran, ano po? So ito po lang mga tinatalakay natin ito, balik, alam na po naman natin ito, ayan po. Ayan. Husband and wives do not follow God's order for them. There's confusion of roles. Sa Ephesians 5:22-25, ito po sinasabi, kung babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, tulad ng pagpapasakop niya sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, sa kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung parang nasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman, ang babae dapat pasakop ang lumusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, pinindog niya ang kanyang buhay para ninyo. Ano po? So ito po, sino po sa atin ang nagdidesisyon sa tahanan? Sino po ang nanay at sino po ang tatay? Alam po niyo, minsan, kahit sa maliit na bagay, nalilito yung ating mga anak. Simple bagay po, sasabihin ng anak, Tay, ay may outing po ang aming mga kabarkada, ay sasama po ako. At sasabihin ng tatay, itanong mo sa nanay mo. Hindi ko po ganun. Tay, bibili po ako ng ganun, kailangan po yun. Itanong mo sa nanay mo. Hindi ko ba? Pero sa Couples for Christ po, babae ko lang pong address. Ang lalaki po ang siyang pinakaulo ng pamilya. Ano man po yung mga achievement, ano man po yung naabot ng babae, kaysa siya ang mas malakas kumita, mas mataas ang kanyang pinag-aralan, lagi pong ang lalaki ang nagdidesisyon. Binibigyan po ng konsiderasyon ang anumang naisin, ang anumang suggestion ng mga babae, pero sa final na desisyon, ay kami po pa rin mga lalaki ang bida. Ano po? Kaya po sa Couples for Christ, talagang mga lalaki po ang nagdidesisyon. Ano po? Yan, isa po yung ano, bakit ako hindi naging center ng buhay, pumili natin si Kristo. Yung po ating commitment o yung po ating pangako na tayo na sa langit, wala pong masiguruhan. Sa talagang po naman natin ito, bakit tinatalakayin ko. Yung mga pangako na tayo na sa langit, ay wala po tayong masiguruhan. Diba, harap tayo sa altar. Tayo ay magsasama sa hirap at ginawa. Sa sakit at kamatayan, hindi tayo mag-iiwanan. Sa hirap at hirap, mag-isa ka. Hindi ko pa, nangyayari po yung gano'n. Minsan, na-istro ng lalaki. Kasi umpisa tayo, asikaso ng asawa. Ay pagkatagal, sasawa na, iiwanan na. Sabi na talagang, hindi pala po kasi kunan dun sa mga pangako, tayo ay sumampasan. So, ito po yung mga dahil na natin po. Yan, yung po pagpapahalaga sa mga material na bagay. So, paghahangad ng material na bagay at mahal ng buhay at komportable yung buhay. Hindi po ito sa nagiging dahilan kung bakit hindi po nagiging sentro ng Kristo sa ating pamilya. Ito po yung may mga asawa na pag hindi na ibigay yung mga kapritsyo, tinatalak natin. Pag hindi na ibigay yung kapritsyo, lalayasan na yung asawa, ibabahay na ng kumpare na kundon sa kondominyo. Ano po? Ito yung mga kadahilan na talagang nawawala na si Kristo sa buhay pamilya.
Yung mga anak ay iniasa na lang na matuto sa mga kabarkada. Ano po? So namin po talaga yung culture ng business na talagang hindi mo pagtutunan ng mga kulang ang mga anak, hindi mo bigyan ng sapat na panahon. Makikita nyo, maraming mga bata ang hindi nananatili sa tahanan, minsan nasa mga mall, nasa mga pasyalan, dahil wala naman silang darat na magulang sa kanilang tahanan. Dahil ano nga po kalahilan dahil sa mabilis na pumumuhay ngayon. May mga pamilya po na aalis yung magulang, natulog pa yung kanyang mga anak. Tapos uuwi ng late, tulog na yung mga anak. Nangyayari yun. Kaya wala na po halos panahon ang mga magulang. Yung ibang mga magulang ngayon para sa kanilang mga anak. Ang tradisyonal daw po pamilya ay pinawala na din daw po halaga. Ang paghihiwalay, ang diborsyo ay napakadali na po makuha ngayon. Ang paglilipin ay hindi naman po katanggap-tanggap, pero ito po ay isa ng normal na gawain. So yun po yung sitwasyon ng mga pamilya ngayon. Pero po, marami pong ganun. The throwaway culture is evident in the way we deal with each other. Katotoo po ito, yung throwaway culture sa napagitan ng pagsasama ng mga asawa. Ano po, na ang pagsasama po ng mga asawa ay inihahalin tulad po sa isang material na bagay. Na pagkatapos kong gamitin, kagaya ng nakit, pagkatapos kong gamitin, medyo natitiri ka ba, itatapon mo na lamang. Ano po, parang ganun minsan ang yung nangyayari sa relasyon ng mga asawa. Ano po, na inihahalin tulad sa mga material na bagay. Ito po, particular po dito yung maligit mangyari sa mga artista. Makita nyo, ikakasal ngayon, bukas na, ibalik na, ikakasal na yung bukas, ibalik na, ano po. Sabi nga po ay, pag nakuha na ang lahat, nasimsim na ang lahat, okay na, dyan ka na. Pero parang kung ang material na bagay, na pag nagamit mo na, ay itatapon mo na lamang. Hindi po yung sitwasyon at relasyon ng asawa. Pag nakuha na lahat, then say goodbye. Pangatlo po, ang pamilya daw po ay nasa the family is under evil forces. I totally agree with you, Brother Lito. Ang Diyos ay may magandang plan sa pamilya. Umaapaw ang pagmamahal at grasya ng Diyos sa pamilya. Pero bakit? The inbuilt doesn't want it to happen. Ayaw ng demonyo na mangyari mga plano ngayon. Kaya ang pamilya ay inaatake ng demonyo at sa anong paraan. Ito po yung secularism, yung hindi tinuturo ang tungkol sa Diyos. Sa isang tahanan, wala ka man narinig tungkol sa Diyos. Di ipinakilala ang Diyos sa pamilya. Paano magpapakilala ang magulang kung ang magulang din ay hindi naman nila alam? Kaya maswerte po tayo, nakaka-attend po tayo ng Christian Life Program. At kahit kung sa school, minsan hindi naman ito nag-discuss. Kaya maganda po at tayo nakakadalo dito. Yung sa secularism, hindi tinuturo ang tungkol sa Diyos. Di ipinakikilala ang Diyos sa pamilya. Walang kredibilidad ang magulang. Paano? Kasi hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nagbabasa ng Bible, at kung magkaroon ang ating mga anak, paano tayo mag-discuss sa kanila kung tayo mismo ay hindi po natin alam. Kaya mas swerte po tayo at tayo po ay nakakadalo sa ganitong Christian Life Program. Mahina ang foundation ng anak dahil hindi naturuan ng magulang. Mahina po ang pundasyon ng ating mga anak dahil hindi lang natin natuturuan. Kaya if you want to teach, be an example. Kung gusto natin silang maturuan, hindi na natin kayang magsalita tayo ng magsalita. Mabuhay tayo ng tama at tayo ay maging halimbawa. Be an example.
open ang magulang sa bagong panahon. Lack of adaptability. Yung hindi makarelate. Naririnig natin yung sa mga bata, sinabi hindi makarelate sa mga computer, di ba, mga ano. Ayun, kulang daw po tayo. Yung relativism ay wala tayong absolute truth. Pagtungkol naman ito dun sa ating Kristiyanong pamilya. Kung gusto ng bata na magsimba o sumali sa mga organization like Youth for Christ, Kids for Christ, ay hindi daw po pinapayagan ng mga magulang. Pag mayroon youth camp, ang mga kabataan, di ba, pinagsasabi natin sa kanilang mga magulang. Ang sinasabi ng mga magulang, bakit kasasali dyan? Kung kami nga, hindi kami sumali. Eh kasi hindi nga nila naranasan. Ang ating mga unang panahon nating mga magulang, hindi na makarelate. Eh ngayon, di ba na po ang panahon, kailangan tayo ay makakarelate na yung adaptability, makaka-adaptin tayo sa kabataan. At di lahat ng tama sa iyo ay tama sa anak. Kasi yung ating karanasan, kaya ba, yung pang panahon yun, yung ang panahon ngayon. Eh kung hindi tayo mag-research, kung babasa-basa rin tayo, hindi tayo makakarelate yung sa ating mga anak. Sinasabi din po sa Proverbs, chapter 22, verse 6, ituro mo sa bata ang daan dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ang ganda po ng mensahe. Kasi kung ang ating mga anak ay pinalaki natin ng may mabuting asal, hindi naman po habang panahon ay kipkip natin ang ating mga anak. Dahil mag-high school, magkakalis, lalayo po sila sa atin. Magkakatrabaho, lalayo po sila sa atin. Eh kung hindi po maganda ang kanilang pundasyon, mag-aalala ka palalo. Dahil baka nakasama na ito sa mga, lalo ngayon, lumabas ka lang, nandiyan na lahat ang mga issue. Pero kung ang bata na kung ating mga anak ay ating naturuan, yung sinabi, turo sa bata, yung daan, dapat yung lakaran, at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kahit sila po ay maging magulang na, babalik at babalik po yun sa kanilang alaanan. Nasunod po yung rampant individualism, yung pagkakanya-kanya. Example po nito, yung sa bahay nyo, sa pagkain, sabay-sabay pa ba kayong kumakain? Meron kanya-kanya na. Hindi na sabay-sabay kumakain. Malawakan pagiging makasarili. Pagkakain ng aming sarili sa ating kapwa. At brother dito, anong dapat gawin sa mga bagay nito? Yun po, nakita po natin yung mga kadahilan ng ano po. So, ano daw po naman yung magagawa natin? Ano po? Ano daw po naman yung magagawa natin? So, ito po yung mga simpleng tips para sa atin para magkaroon tayo ng pag-ugnayan sa bawat isa. Magkaroon tayo ng pakikisalamuha sa ating mga anak o kung sino bang miyembro ng ating pamilya. Ano po? Ano po yung magagawa natin? So, mga simpleng bagay po ito, pero napakalaking tulong po sa atin. Una po, ang pagkain ng sabay-sabay. Sino po sa atin ang may panahon po magkasabay-sabay sa pwes na lang sa isang araw? So, napakalaking bagay po nito. Kapag sa pagpagpitan po ng pagsasama-sama natin pagkain, dito po tayo nakakapagsalita, dito po tayo nakakapakinig sa mga kasalamuhan natin, mga kasama natin sa bahay. Ito po. Ngayon po kay Pope Francis, sinasabi ko na ang pamilya ko na mahirap magsama-sama sa pagkain ng sabay-sabay at hindi daw po nag-uusap-usap. Nakakalinis na lamang sa panonood ng television o naglalaro ng ating cellphone o nagagamit ng ating cellphone ay isa daw po bumpag na pamilya. Ano po? Totoo po naman, di ba?
sama-samang pagkain. Ano po? Sinasabi po na kung ang mga bata daw po at kung ang mga bata daw po ay nananatili sa computer table, wala ginagawa sa gumagamit ng mga kanilang mga cellphone, at hindi daw po nag-usap-usap, hindi daw po ito pumila, kundi isang boarding house. Hindi po ba yung boarding house, kung titignan natin, boarding house hindi magkakakilala, walang pakialaman. Ganun po tayo magkakalimutan kung hindi tayo nagkakasama-sama at mananatili lang tayo na walang imikan sa ating tahanan. Ano po? Kaya sabi po ni Pope Francis, ang pagkain daw po ay simbolo ng pagsasama-sama sa pamamagitan daw po ng sabay. Ang pagkain sabay-sabay ay simbolo ng pagsasama-sama. Sa pamamagitan daw po ng ating mga pagkain, tayo daw po ay nakakausap. We love and we listen. Ano po? So yung namin sa pagkakataon na siguro na talagang nagbubuo ng sama-sama ang pamilya. Kung naano na yun, tawag ng sigura. Ano po? So ano po ninyo, kami po, pamilya ang magkasawa at ang aming anak na bunso ang nakitira sa at ang magkakasama sa aming bahay. Ano po? Yung po kami anak na panganay, may sarili na po pamilya, may sarili tahanan. Yung po kami isa namin anak, yung po kami anak. Ay isa na po pare, nandun po kami sa Mindanao, sa Cagayan. So kung yan po tatlo, maniniwala po po kayo. Pag nag-umpisa po kami kumain at alas 6, alas 9 na, nandun po kami sa harap ng mesa. Natalakang nandun yung pakikinig at pagsasalitaan po. So napakalaking bagay po dito. Ano po? Sa pamamagitan daw po ng pagdarasal. Sinasabi na the family that prays together stays together. Pray the rosary as a family. Sino ba nag-rosary dito as a family? Napapractice na po natin. Pray over your children. Pray for healing of family members. Intercede for each other needs. Dito po sa atin sa Corpus for Christ, di ba may magte-text sa akin, please pray for my son o may sakit o may mag-e-exam, pakisama po sa dasal. Ganun po kahalaga yung pagdadasal ng marami. Yung mga anak natin kung papasok sa school o papasok sa trabaho, kahit kung sila ay malaki na, may asawa na, may mga trabaho na, talaga pinipray over po namin yan bago sila umalis. Bago pipray namin ang makarating ng maluwalhati, makapagtrabaho at makabalik ng maluwalhati. Minsan, mag-text yung anak ko na may mas po ako. Habang kahit po sa isang pari na, talagang wala pong katapusan ang pagdadasal ng magulang para sa anak. At yung mga anak natin na sumasali sa YFC, SFC, sila din po ay natututo na rin magdasal. Dagdag ko lang po daw sa yung pagpipray o lalo po sa atin ng pa natin yung ating mga anak. Ito po, ang pinakamataas po na uri ng pagdarasal ay yung misa. Ito po, sa misa po, mismong si Kristo po ang ating nakakasalamuha sa kanyang tinapay. So ito po yung pinakamataas na uri ng pagdarasal. Ito po. Kaya po kayo, bago po kayo umpisa, mga bata po mga anak, sikapin po ninyo na may sama ninyo yung inyong anak, sama-sama kayo magsimba. Ano po? Dahil sabi nga po, the family that prays together, at the family that prays together is stays together. So, sa pagsisimba ninyo, ito po ay isang uri ng palalangin na kayo kayo sama-sama. At samantalahin po ninyo pagkakataon na ang mga anak po ninyo ay kipa ninyo na isasama pa ninyo. Darating po kasi pagkakataon na kahit yayain mo
fund na grupong sasamahan nila. Darating po yung pagkakataon yun. Pero habang sila po ay tingin pa natin, ay talaga po pagsumikapan natin na tayo po ay laging sama-sama, lalo na sa pagsisimba dahil ito ang mga pamilya. Naiinig na po kayo. Kaya po natin ang 3 oras. Ano po, ilang buwan another, ano po? Sinasabi ko na talagang sumikapin natin ang pangalawa ng isang pagkatati ng pamilya. Nakakasama rin po natin ang ating Panginoon sa isang konkretong pamilya sa ating mga problema, sa ating mga trauma, sa mga struggle. Kahit ang siyasa, talagang talaga hindi tayo pinapagyan ang ating Panginoon. Kaya sa ating Panginoon, siguro parang maibigay na po natin ang ating panahon, ang ating oras sa ating pamilya, at tingnan daw po natin, examine ourselves. Ano ang magagawa ko para maibigay ko ang aking oras para sa pamilya? Ano po? So kung tayo po meron mga pinagkakabalahan, hindi natin binibigay ng attention, dapat lang pumuwasan natin kung ano man ay malis natin. Gaya po ng pakikipagbarkada, gaya ng pakikipag-inom. Baka po meron sa ating pong mahilig magsabong. Ilang oras po yung inuubos natin kung minsan nakikipag-ulong na tayo? Ilang oras yung inuubos natin kung may paway nakikipag-sabong tayo? Ano po? So, imbis na po na gamitin natin yung oras sa mga ganung bagay, examine ourselves, na talagang kailangan punulit nila para sa pamilya. Atin daw po unawangin, atin daw po unawangin at isagawa ang ating role bilang parents, bilang mga magulang. Tayo po bilang mga ama ay dapat daw po maging pastor, provider, protector sa ating pamilya. Ano po? So, bilang pastor, tayo po yung tagapangalan, yung provider po, tayo po talaga ang tagapagpapay ng mga pangailangan. Dumarating po yung pagkakataon na kailangan po natin ng mga sakripisyo. Diba? Gusto tayo isang bagay pero masigit na kailangan yung ating mga anak. So tayo po, bago ako, anak ko muna, ano po, sa yung provider. At saka tayo po yung protector sa ating pamilya. So tayo po ang nagbibigay ng protection sa ating pamilya. Hindi po natin sila tinatawag. Ano po, may mga bagay na gusto yung ating anak, pero tayo po yung ibigay kanila. Ano po? So, atin na pong maging model. Si Saint Joseph, yung kung kanyang spiritual na motherhood kay Jesus. At saka yung kanyang presensya doon sa mga pamilya niyo po. At tayo po ng mga magulang, tayo mga nanay, at tayo po talaga yung mga sa ating pamilya. Tayo po maging ilaw, ibigay natin walang kondisyon pagmamahal para sa ating pamilya. Ano po? Sa pagkakataon po ito, bilang bahagi po ng pananito, bibigay ko po sa inyo yung po aming pangalan ng anak para magbahagi po tungkol sa Mr. Tony. So yun po yung aming pangalan. Dating Youth for Christ, ngayon po, Youth for Christ na. Isang ligtas at mapagpalang hapon po sa akin. So, ilan po ang ating mga bagong pangalawa? 6 po? 8. Sa nakailan po, kasayin mo ang CLP din. Sa nakailan po, CLP po sa nakailan ay 5. 5 po yung advance po kayo ng isang linggo. So, magandang hapon po. Ako po si Brother Glenn. Ang sister wife ko po si Portia. So, ayun po. Kami po yung nagsiserve sa Nagkarilan Chapter.
YFC 1995. YFC. Then, kami po ay naging couples 2009 po kami graduate ng CLB po. Tulad ng mga po ngayon. So, yun po. Siguro naman po, maganda naman yung makaka-discuss ni Pops tungkol sa family. Tama po yun na ang foundation ng isang tao, hindi lang ng isang bata, ng isang tao, ay ang pamilya. Bakit? Sabi nga po, hindi naman magbumunga ang nyog ng mangga. Diba? Kung anong puno, siya ang bunga. Diba po? Kaya mas maganda po, maswerte po tayo, dahil po yung mga bagong kakabit natin ngayon, kasi nakarinig po kayo ng mga salita katulad dito. At maswerte po kayo kung magtutuloy-tuloy po kayo. Sasama-sama po tayo tutugon tutugon po tayo sa tawag ng aking Panginoon. Hindi lang po bilang isa, bilang mag-asawa at hopefully buong pamilya. So, ang pinapasukan niyo po ay hindi lang po grupo, ito po isang komunidad. Komunidad na tumutugon sa tawag at nagpapalaganap na magkaroon ng maraming Kristiyanong pamilya. Kasi marami po uri ng pamilya. Pero iba po kapag Kristiyano ang pamilya. Hindi naman po perfecto ang bawat pamilya. Lahat po ay may pinagdadaanan. Pero iba po kapag ang pamilya, lalo ang mag-asawa, ay may pundasyon na naka-anchor sa ating Panginoon. Siguro naman po, dahil ko po sinasabi, habang lumalapit po tayo sa Panginoon, mas marami, sabi daw po mas marami, pagsubok. Pero tatamalan po kayo. Habang lumalapit tayo sa Panginoon, mas marami rin blessings. Kasi hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng puro pagsubok. Bibigyan tayo ng blessings. At yung ibibigay po ng blessings, hindi lang sakto na ibabahagi pa natin. Maaaring indirectly, hindi nyo na ibabahagi kung bagay yan, pero yung mga gawin natin, lumakad ka lang yan. Lumakad lang kayo mag-asawa, may magsasabi, full surprise yung mag-asawa mo yan. Nagpakilala ba kayo? Nagpakilala ba tayo? Hindi po. Bakit? Kasama yan sa blessings ni Lord. Kung dati hinihiling natin na mabago tayo, mabago yung asawa natin, sinasagot ni Lord pero hindi yung bigla. Maaaring bigla sa iba, pero meron pong proseso. So isa to sa way. So yung way po ito ay yung pag-join natin sa community. So yun po, sensya na po kayo. Ako po ay sanay mag-talk. Pero ang tinutok po ay car safety. Sanay po ako mag-lecture. Mas marami. Pero pinag-uusapan po namin ay kaligtasan sa sunog o apoy. Ngayon po pinag-uusapan natin kaligtasan din sa apoy. Sa apoy. Ang pinag-uusapan po natin hindi lang sarili natin. Yung pamilya natin, niligtas natin sa apoy. Sa eternal fire. Ngayon po, tatawagin ko na kayo ng kapatid ko para siya naman na mag-share. Muli po, sa mga pagpalang hapon po, and with that po, may God be praised. Kayo po, kaligtasan daw sa apoy. Kasi po, yung pangalan namin isa pong bumbero.
pangalawang anak, si Sarah. Sorry, bunso pala. Good afternoon po. Sika. Ako po si Sarah, ang bunso ng pamilya. Actually, nag-start po sila, moms, na sa CLC ay parang 4 years old po ako. So, sa totoo lang po, marami na po akong CLC na kompleto. MTR na kompleto. Na natutulog na ako sa lamesa, tapos ito ako sila nagbabantay sa akin pag nag-serve po sila. So, pero community po kami lumaki na kumbaga po lumaki kami sa service. Na nakita namin pa-serve ng parents namin. Until nag-join kami sa Kids for Christ, Kids for Christ, and then nag-join po ako sa SFC. Yun nga lang, dahil sa first, may binigyan ko active play. Pero sa ganun community po kami lumaki. So, totoo po na yung prayers, simula bata talaga, tinuro yun sa amin. And then, dumating po na, syempre, sa community naman, naka-join kami, dumating na pag Sunday, syempre pag mga malalaki na, kanya-kanyang gala na, pero ma-realize nyo na isang event pala yung pupuntahan nyo. Kasi nandun ang kids sa family ministry po, nandun ang kids, nandun ang YSC, minsan sasama-sama sa isang event na, makikita nyo yung anak nyo pala, hindi nilalayo sa inyo, kasi nasa isang community kayo, na nag-drive sa kanya-kanyang agents. Siyempre, nandun po yung generation gap na nakikita natin ngayon. Yung word na ngani, narinig niyo po ba yun na ano? Kasi iba, kumutin pa yung maging away ng mga pharmacist ng butika namin. Kasi may matatanda po na hindi ay nila yung word na ngani. Nakakala nila minumura sila ng mga bata. Which is, parang pakarating itong word na yun sa mga bata yung word na ngani. So, makikita niyo po ulit na kapag sa isang pamilya, minumura yung generation gap, makakala ng mga magulang, mura na ako ng mga anak ko, ito naman natutunan lang para sa TikTok or sa social media. So, napakahalaga po yung proper communication sa isang pamilya na simula bata. Na ngayon po, mapapansin nyo, ang bata ay tutok sa gadget. Na ayun, baliktad na nga yung bata na nagkocontrol sa magulang. Minsan nalapit sa akin, Shelly, don't
interview. Kasi lagi naman tanong, bakit gusto mo maging doktor? So, oo, wala yan, ethics yan. So, may isa pong med school na tumawag. Nasabi na daw po ako sa scholarship. Okay, may entrance exam. May interview. Hindi ako may interview. Pero kasama ang parents. Kung saan ko, may kasama ang parents. Gusto interview ng parents. So, during the interview, magkakasama ko kami ng interview. And ang unang tanong sa akin, hulaan nyo. Hindi, bakit gusto mo maging doktor? Ang unang tanong sa akin, hindi marunong ako magdasal. Iba rin si Nick. At malapit na ako. Ganun niya ako. So, syempre ako confident ako kasi kumbaga, lumaki naman ako sa community. Sabi ko, opo. Sabi niya, sige ne, dasalin mo ang dasal na tinuro sa atin ng Panginoon. Okay, our Father, sabi ko, it's our Father. Ganda-ganda pa yung pagkakali sabi ko naman, may ulitin mo. Yung mali ba? Sabi niya sa akin, may ulitin mo yung may kakaragdag. So, pag nagdasal tayo, talaga namang dapat galing sa puso. So, after ko mag-pray ulit, sabi sa akin nung team, alam mo, marami ngayong doktor na bata na feeling nila sila yung nagpapagaling sa isa. Pero hindi nila nag-isip na instrumento lang tayo ni Lord para maipaabot yung pagpapagaling sa isa. Which is totoo. So, after ko pong natanggap sa scholarship, syempre, alam niyo naman na mahirap mag-get. Up and down. So, yun, kung inaalis ako ng bahay, pray over ako ng parents ko, every time na may rat ako, traffic, malilito ako sa kids, gusto sabihin lang sa kanila. Pag hindi mo kontrolado ang bagay-bagay, ipagdasal mo, may purpose si Lord yan. Tama na, may mga bagay-bagay, hindi natin kontrolado. Then, natapos ko ako med school, kumasa ng boards, kaya na, pili ko pagsubok na naman, deployment na po namin. Dahil scholar po ako ng DOH. Kami po yung tinodeploy as doctors to the barrio. So, Luzon, hindi lang sila ng Calabarzon. Kasi marami yung doktor sa atin. Nag-end up, dinideploy po ako sa Mindanao. So, tawag ko, kaiyak ako. Sa nangyayasip lang nila sa akin, may plano ang Diyos ipagdasal mo. So, parang, okay, kailangan ko itong tanggapin. So, sa mga tipo, na-deploy ako sa Mindanao. And alam niyo ba, nung nag-communicate ko sa mga SFC, may mga SFC sa Mindanao. Nagkaroon na tayo na nag-include po ako yung sa SFC, yung kasama ko physical therapy. So sabi ko, ang galing ni Lord kasi, kumbaga, hindi ka lang isang community eh. Kahit saan ka pumunta, magkaroon ka ng family. And sobrang galing ni Lord, dahil na napuntahan ko, after ko kasi na-deploy sa Mindanao, na-deploy din po ako sa Isla sa Quezon, sa Torili Group, mga 4 to 6 hours away from Real. So, magbabangka ako ng 6 na oras. So, pagdating ko po doon, actually sa Mindanao, yung culture namin sa bahay, nadala ko. Na kapag Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Yung magsaselebrate kayo sa family, kung yung one, may dala ko cake. Eh, yung po kasi tinitira ko more na rin. So, sa ibang church na. Tapos mag-uwi na rin, nakita kami sa Mindanao, ano yan? Sabi ko, cake po, Happy Mother's Day. Sabi niya, ha? Happy Mother's Day ba ngayon? Sabi ko, sa bahay ko kasi namin, sineselebrate namin yung ganyan. So, yung culture sa bahay, na-share ko rin sa ibang family. Tapos, kung nung nalipat naman po ako ng area sa Isla, naglupo ako, sabi ko, naglupo si Bo. Sabi ng mga BHW, ang mga alam ako naman ng mga BHW. Sabi ko, nagluto ko kayo Mother's Day. So, natuwa sila kasi parang yung, kumbaga, yung kung naging culture ng family namin, na maganda, na-share din namin sa iba. Na feeling nila naging blessed din sila doon sa mga ganun na mga. So, kumbaga po, kung paano natin pinalaki yung anak natin, hanggang pagtanda nila, madadala nila yung ganung culture at ganung values. So, kung bata pa lang po, na-nurture niyo
hanggang sa kabilang buhay. So pag lahat po kami sa service, hindi po siya naging madali. But kung may mga challenges, problems na pinakaharap, niyayakap lang namin siya kasi alam namin na nandiyan yung family support, nandiyan ang community, and nandiyan si Lord. Na lahat ng bagay na hindi namin kontrolado, lagi lang sinasabi ng parents namin na lift mo yung kay Lord kasi siya lang yung bahala sa iyo. And bawat challenges, alam natin na after nun, ay may isang blessing na malaking ibibigay sa atin bilang kapalit na sumagpiyang hirapan. So, sana po, as parents, i-nurture po natin mabuti ang ating mga anak sa isang family culture na si Lord yung Sento. And with that, may God be. So ngayon po naman ay yung pong aming pangalawang anak, yung pong bahay na nasa sa Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Father Mark, pangalawa sa tatlong anak ni Brother Vito at Sister Nina. Salamat. Tatlo po kami ng kapatid. Siguro na meron siya na kanina. Yung panganay po namin kapatid. Isang pero siya yung saging buhay. Ako po yung kapatid kong bunso. Isang doktor. Siya yung duktong buhay. Ako po bilang pare, ihahatid kayo hanggang sa kabilang buhay. Siguro, one basic thing na stress is that for kahit sa aming tatlong mga kapatid, may bagay na hindi magbabago. Kahit anong profession o vocation ang meron kami, one thing remains. Yun po ay ang pagiging anak namin sa aming mga magulang. And the other way around, ang pagiging magulang nila para sa amin na mga anak nila. What do I mean? It is actually the support. It is the Christian support coming from our parents. Siguro kami, lalo na kaming pangalawa at pangatlong magkapatid is marami na kami natapos na CM. Siguro anong elementary, si Saria at Kinder pa. Nagsisingil binabatid kasi kasama nila kami. And that was our early orientation hanggang nag-member na kami ng Winter Rise. Yung mga kapatid ko, hanggang nasa service pa rin sila. Senior Rise, Winter Rise. Ako as Grace. I am living to that. The early Christian training that I had with our parents. Yun po yung dinadala ko up until now. Na sabi ko, yun yung pinakamahalaking bagay ang nagawa nila para sa akin bilang isang person. The foundation of my Christian life. I wasn't trained in school at first, but I was trained at home. And still being trained up until now. Kasi sabi ko nga, hindi nagbabago yung pagiging magulang nila para sa aming mga kapatid. At siguro, ang isang pinanghahawakan ko palagi is yung suporta nila sa aming mga kapatid. They did not dream for us, but we actually dreamt for ourselves. Hindi sila nangarap para sa amin. Nangarap kami para sa aming mga sarili. At wala silang ibang ginawa kundi suportahan kung ano yung mga naging pangarap namin na naging pangarap din po nila. Kaya siguro may anak silang bumbero, may doktor, may pare. It is not actually their dream, but it was ours. It is ours. But we were